Good day mga kababayan. Linggo na naman ngayon, September 24, 2023. So, ipagpatuloy na naman natin ang ating diskusyon tungkol sa Biblia. Yun nga, nung si Moses nga ay namuhay nung bata pa siya sa palasyo na parang isang prinsipe. Pero nung nagkaedad na siya, mag-teenager, sa tuwing namamasyal siya doon sa mga pagawaan kung saan slaves ang kanyang kalahi, ay iba ang feeling niya. Eventually, so natuklasan niyang hindi pala siya Egyptian dahil siya pala ay isang Israelites o Hudyo. At isang araw habang namamasyal siya, nakita siyang sundalo na minamaltrato ang isang trabahador doon sa na kanyang kalahi, ay aksidente niyang napatay ito dahil sa kanyang biglang galit. So dahil ang murder yun kaya papatayin siya sa kanyang nagawang krimen. Kaya umalis na siya sa Egypt, tumakas na siya at nanirahan siya sa Midian, isang lugar doon. At doon ay nakapangasawa na siya ng si Sipora, anak ng isang pare doon sa Midian na si Jethro. Hindi ito yung paring Katoliko katulad ngayon, o kung pare wala pang mga tinatawag na panahon na yun ng mga Katolik, mga Muslim, wala pa yun. Sa katunayan niya, si Moses ang naging para magkaroon ng Judaism, na ito ngayon ang dominant religion sa bansang Israel, Judaism. Si Moses ang nagtatag noon dahil sa kanya. So, iyon, doon na siya namuhay isang araw habang binabantayan niya ang mga tupa at kambing ng kanyang father-in-law na si Jethro. Ay nakakita siya ng apoy doon, sinundan niya. At iyon nga, sa madaling salita, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos at sinabing, ang lahi mo na mga Israelite ay itakas mo sa Egypt. Binigyan siya ng mga instruction, kahit medyo nung una ayaw niya, kasi binigyan pa siya ng kumbaga sa alalay para tulungan siya, si Aaron. Ayun. Ngayon, iyon na nga, sa madaling salita, ayaw ng Pharaoh na pakawalan sila doon sa kanilang pagkaalipin ng lahi ni Moses doon sa Egypt. So, may mga pinagawang mga mga sakit, mga epidemic o pandemic, ayun, sari-saring mga pandemic, para mapapayag na pakawalan na sila. So, yun, sa madaling salita, napakawalan na nga sila. Hinayagan na sila dahil sa mga pandemic na ginawa na yun, na tinuturing na miracle lahat. Yun, mga epidemya ng lupus, kung ano-ano, maraming ginawa. So, ayun, nagta-travel sila para may ituturo sa kanilang lupa na ipinangako ng Diyos para doon sila tumira. 40 years na nag-travel sa desert. 40 years. At sa pagta-travel na yun, maraming mga problema na kasi halimbawa, kapag ginugutom ang mga tao, sinisisi si Moses. Bakit kasi kinuha-kuha mo kami doon sa Egypt, ganun. So, naghihingi siya ng tulong sa Diyos. Binigyan siya ng isang communication equipment na kung tawagin sa Biblia ay
Act of the Covenant. Ayun. Sa tuwing may problema, doon siya, sinabi ng Diyos kay Moses kung paano lalagay doon ang ark, nagpagawa ng isang kunyari bahay o bodega para doon ilalagay ang ark. Siya lang ang dapat makapasok doon. Siya lang ang marunong kasi ang sino mang makialam doon mamamatay, nasusunog, nakukuryente. Kasi ano yun communication equipment na may electrical charge. So siya lang nakakaalam siya. Kaya walang pwedeng makialam doon. In fact, yung ark na yun habang tinatravel sa Jordan, muntik lang mahulog sa kariton, kaya inalalayan ni Osa, nahawakan ni Osa, si Osa namatay, nakuryente siya. Yun. So ang sabi sa kasi nilabag mo ang utos ng Diyos kaya ayun, nakuryente, nasunog siya. Parang baliktad ang reasoning kasi walang intention si Osa para iligtas sa siya parusahan ka pa ng kamatayan. Pero ayun yun kasi kaya nakuryente siya. Siyempre sa mga religious ngayon, kung mystical ang paliwanag, iba naman ang niyan. Kasi hindi mo sinunod ang Diyos kaya ayun, namatay. So, balik tayo sa Biblia. Upon the face of the wilderness, fine flakes appeared, fine hoarfrost on the ground. Exodus 16:14. Ito yung habang kapag para dahil ginugutom na yung mga nagkakaroon ng mana. Ang sabi ng Diyos kay Moses, ting umaga, doon ay may lulitaw na parang munggo, kukuha ang bawat isa. Isa lang yun ang tawag ay mana. Ang mana na yun walang yun kundi isang chemical na para katulad yan ang ginagamit ng mga astronaut na nagpupunta sa buwan. Kukuha lang ng isang tablets, good for 1 month, busog ka na. Yan yun. Process na chemical yun para nandoon na lahat ang nutrients para sa isang araw ay hindi na sila magugutom. Sabi, isa lang. Dalawa kapag araw ng bago magsabat, pag araw ng linggo, dalawa. Pero may isang matakaw, marami ang kanyang kinuha, kaya namatay siya. Kasi after mga 24 hours na yun yung chemicals yan, maging lason na yun. Lagpas na sa masisira na, napapanis na, so magiging masama ng kainin. Nag-expire na yung kanyang di ba yung mga pagkain natin may expiry date yan. Ganun din yung mana, may expiry. Hanggang 24 hours lang yan ang effectivity. Kapag na-expire na sa 24 hours na yan, mamamatay na ang kakainin. So there were thunders and lightnings and thick cloud upon the mount, and the voice of a trumpet exceedingly long, and Mount Sinai was altogether in smoke, because Yahweh descended upon it in fire, and was altogether and was the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly, and the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder. Exodus 19
16, 19. Iyan. Iyan yung yung pagdating ng kapag dumarating ang Diyos doon sa Mount Sinai, iyan ang description ni Moses. Ang description na nasa isip ni Moses. Actually, yung thunders and lightnings kasi spacecraft yung dumarating Oo. Umaapoy, umuusok. Parang dumadagundong ang lupa parang may earthquake ganun kasi yun katulad ng mga rocket ship na pinapalipad sa Camp Canaveral, ganun din yun. So hanggang dito na lang muna at sa susunod na naman natin na bibigyan ng ating ipagpapatuloy ang ating kwento.